Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw samahan niyo ako dahil nag-crave na naman tayo sa gulay. Siyempre kapag naedad ka na, masarap talagang kumain na lang ng puro gulay. At isa sa paborito ko nga ay ang pakbet. Kaya naman nakita niyo ang dami kong version ng pagluluto ng pakbet. Kaya naman eto nga magpapakbet ulit tayo. So bali meron ako ritong isang balot ng pakbet. Ito yung pinaghalong-halong gulay, okra, talong, sitaw, ampalaya. So, nabili ko lang to sa supermarket. Grabe, ang mahal sa supermarket ng pakbet. Mas mainam, bumili na lang kayo sa palengke. Then, babawas din ako rito ng konting karne. At meron na rin ako ritong nabili na galunggong. Masarap yan sa pakbet, yung may prito. At sasamahan na rin natin ng bagoong alamang yung pakbet. So, kukuha na tayo ng sibuyas, bawang sa ating gagamiting panggisa. Pero bago yan, tatanggalin ko muna itong pakbet sa lagayan para mahugasan natin mamaya. Ayan. So, kumakain ba kayo ng okra? Kasi yung iba, di ba, ayaw ng okra. Pero masarap po yan. Maraming vitamin ang nakukuha dyan. So, dito, itong karne, nakalimutan kong magtanggal nito kanina pa. Kaya naman yan, ang tigas-tigas pa. So, dahil hindi ko pa matanggal yung isang hiwa, mamaya na to. Itatabi ko na lang muna, maghihiwa muna tayo ng mga pangsamya natin o pangsahog sa paggisa. So, bali unahin ko yung ating sibuyas. Gagamit ako ng pulang sibuyas. Pwede rin naman ang puting sibuyas dito mga manay. So, hiwain ko lamang siya ng ganito kalalaki or nasa inyo. Kung gusto nyo pang liitan yan, go, ilaban nyo yan. Then, sasamahan din natin ng bawang. Mas maraming bawang, mas masarap para po sa ating pagluluto. So, marami na akong version nito mga manay ng pagluluto ng pakbet. Kaya naman, alam ko, kabisadong-kabisado nyo na itong aking lulutuin. So, gumagawa rin ako nito. Laging merong kasamang kamatis kasi masarap pong magluto ng pakbet kapag igigisa mo sa kamatis. Pagkatapos kung mahiwa yung mga pangsahog natin o panggisa, huhugasan ko na yung mga gulay. At dahil konti lang naman kami dito sa bahay, kaya naman konti lang yung pakbet na aking lulutuin. Mga kalahating kilo lang yata yon. Then itong ating karne, kung nakikita nyo, ayan, dinidiin ko pa kasi frozen talaga to. So kumuha lang ako ng konti para sa ating pagluluto ng pakbet. Sinalang ko na yung ating mga pan na gagamitin. So magsasalang na rin ako ng kawali sa paglulutuan ng ating isda. So una kong sinalang yung galunggong. Gusto ko po talaga, paborito kong isda mga manay, tilapia. Pero dahil walang tilapiyang nabili, galunggong na lang. So, una kong ginisa yung ating bawang. Hindi ko na tinanggal yung balat. Baka may magsabi na naman bakit di tinanggal yung balat. Hindi ko po talaga tinanggal. Then, nilagay ko na rin yung sibuyas at kamatis. So, igigisa-gisa lang natin to. Pero mamaya tatanggalin natin to mga manay kasi kailangan ko munang maprito yung karne. So, kailangan muna nating sangkutsahin to. Pagkatapos nyan, once na okay na, ililipat ulit natin sa isang lagayan. Pero nasa inyo yun mga manay, kung ayaw nyo ng ganito, yung uulit pa kayo, unahin nyo muna yung karne. Nakalimutan natin Ako lang pala. So, ayan, ilagay ko na yung karne. So, hindi na ako naglagay ng oil kasi magmamantika pa tong karne natin. Then, hahayaan ko lamang to ng ilang minuto at pagkalipas ng ilang minuto, pag nag-golden brown na siya, saka ko naman isusunod igisa yung isang kutsara ng bagoong alamang. So, tansyahin nyo lang po mga manay yung paglalagay ng bagoong alamang kasi pag sobrang alat, hindi naman na masarap sa ating pakbet. Then, pagkatapos natin magisa, ibabalik ko na ulit yung ating mga sahog, yung kamatis, sibuyas at bawang. So, sasangkutsahin natin to ng matagal. Then, tatakpan natin to hanggang sa maluto yung karne. At makalipas ang ilang minuto, babaliktarin ko muna yung ating galunggong. Kayo, anong paborito nyong gulay mga manay? Ako wala namang arte, kahit anong gulay kinakain ko. Wala naman po talagang masama sa aking pagkain. Basta nakakain, go! So, yan, binalikan ko na yung ating karne at dahil okay na to, luto na yung karne natin. Yan, nabubulol pa ako. Ilalagay ko na yung mga gulay natin. So, ito nga palang gulay na pakbet, may kasamang kamote. Masarap po sa pakbet yung may kamote. Sa Ilocos po kasi, hindi sila gumagamit ng kalabasa. Kamote yung nilalagay nila instead of kalabasa. So, hinalo-halo ko lamang para mas kumalat yun, as kumapit yung pampalasa nito. So, hindi na ako maglalagay dito ng asin mga manay kasi yung alamang ay maalat na. Bali, maglalagay lang ako ng 3/4 cup ng tubig. Then, hahaluin ko lamang po. Tapos, hindi ko na rin to tatakpan. Kasi, pag tinatakpan mo siya, nangingitim yung talong. So, kailangan hayaan nyo na lamang po ng ganon. At balikan ko tong mga isda.
isda. Ayan. Kakandabol. Gutom na yan. Then, magsasalang ulit ako ng pangalawa. Mauna pa yata itong mga isda na to na maluto bago dun sa gulay natin. Then, yung ating gulay. So, yun lang po ang kagandahan. Kapag hindi mo kasi siya tinatakpan, hindi nangingitim yung talong. Hindi siya parang maanta yung kulay. So, lutuin na lang yun ng walang takip para po yung kulay ng mga gulay ay buhay na buhay. So, ganyan lang, halu-haluin. Then, makalipas ang ilang minuto, ayan, luto na. Malambot na yung kamote, yung kalabasa. So, pwedeng-pwede na natin tong ihain sa ating pamilya. So, ganun lang. Pwede rin po kayong mag-add dyan ng mga pampalasa na nais ninyo. Titikman nyo po muna para po sure tayo. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng timpla. Siyempre, hindi kumpleto ang pagluluto kung walang kakain. Kaya naman eto, maghahain na ako at excited na talaga akong kumain mga manay. So, sa mga mahilig dyan sa gulay, tara na po at sabay-sabay tayong kumain. Lalo na kapag ito talagang nasa harapan mo, gulay, talagang hindi pwedeng, hindi ka mapapakain ng marami. Lalo na kapag maraming ampalaya at okra. Hindi po lahat kumakain ng okra, pero ugaliin niyo pong kumain ng okra. Maganda po yun sa katawan natin, lalo na sa puso. So, ayan, kakain na tayo. Meron tayong kanin dito. Kaya naman, sandok na po kayo sa mga kumakain dyan. Sabay-sabay po tayong kumain. Lagyan pa natin ng, ayan, yung kamote. So, masarap po yung kamote kasi nakakapagbigay siya ng manamis-namis na lasa sa pakbet. Or kung ayaw nyo ng alamang, pwede rin naman ang bagoong. Then yung ating Gigi. So yan, para po sa unang subo, para po yan sa inyo mga manay. May mga video na ako neto pero ewan ko ba, ang sarap kumain ng gulay. Kain po tayo. So, ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga recipe video. Kaya muli ako po ang inyong madiskating nanay at magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Tara na po at kain po tayo. At para sa ating mga bagong viewers na nanonood at gustong matuto at kumita kahit nasa bahay, bisitahin niyo lamang po ang aking YouTube channel at marami kayong pwedeng matutunan na simpleng mga lutuin na pwede mong matutunan at pwedeng-pwede ka talagang kumita sa maliit na puhunan. So muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat sa panonood. Paalam!